nyo ba mga kababayan, eto, pag-usapan po natin, etong nakita po nating balita na kung saan sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na I reflect the sentiments of many. Kung si Vice President Sara Duterte daw ang tatanungin, ukol sa isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa maanumalyang flood control projects, ang tanging nais po niya umano ay managot sa anumalyang may managot sa maanumalyang flood control daw po na ito. So ngayon ito, pakinggan po natin. Any comment po sa conclusion po ng Blue Ribbon Committee about sa DPWH corruption? Pero inyo, pagkatapos ni Biping mamulot mga kababayan ng basura, ngayon nasa dahig na ulit. Di ba mga kababayan? Pagkatapos mamulot ni BP Sara ng basura, sa Mindoro ata yon I think, nasa ano na po, at saka sa bundok, sa kabundukan, nasa sa ibang bansa na po ulit siya. Nasa sa dahig na po ulit siya. Yan ba ay trabaho ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Mamumulot ng basura, pagkatapos, sibat na ulit pa ibang bansa. I reflect din the sentiment of many. Masyadong, Blue Ribbon ito ng Senate pala, Yes. no? Hindi ito ICI. Well, trabaho naman yan ng Senate at ang atin lang New Year's resolution dyan sa Blue Ribbon na ay sana meron ng mga managot sa nangyari. Ayan. So ang hiling po ni Vice President Sara Duterte ay nangyayari na po. At nagkakatotoo na mga kababayan. Kasi ayon po dito sa PEP-PH, ito daw po, the Sandigan Bayan has order the detention of former Senator Bong Revilla at the Bureau of Jail Management and Penologies, Quezon City Jail Mail Dormitory along Payatas Road and Quezon City over an unbailable malversation case filed by the Office of the Ombudsman mga kababayan. So ngayon, yung Sandigan Bayan po ipinag-utos na ikulong etong si former Senator Bong Revilla sa Quezon City Jail mga kababayan. At dahil alam naman po natin na ito pong si former Senator Bong Revilla kusa pong sumuko, nag-surrender. Hindi po niya tinakbuhan, hindi po niya tinakasan yung kanyang pananagutan at yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. Hindi po katulad ng Senator Bato de la Rosa, bagamat wala pang arrest warrant, nagtatago na po ngayon mga kababayan. At hindi rin po katulad ni Sir Atong Ang na nung lumabas yung arrest warrant, biglang nawala at hindi na po matagpuan. Ano po, so ngayon mga kababayan, ituloy po natin yung usapin na yan since ipinag-utos nga ng Sandigan Bayan na ikulong si former Senator Bong Revilla sa Quezon City Jail. Meron po pong mga kaganapan na nangyari na kung saan nagpasalamat po itong si Senator Bong Revilla sa kanyang mga taga-suporta sa labas daw po ng Sandigan Bayan. So ito yung mga senaryo mga kababayan after po ipag-utos ng Sandigan Bayan na ikulong sa Quezon City Jail. Ito pong si former Senator Bong Revilla. I-play po natin. Ayan o. Hawak na, hawak. Po, sir, na nag-aantay sa labas. Maraming salamat. So bukod pa dyan mga kababayan, ito pa. Ayan yung kaganapan bago po siya nag-surrender kagabi. Na kung saan may sinasabi po siya na wala yatang due process sa nangyari daw po sa kanya. Pero para sa akin mga kababayan yung pagkakasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, paglalabas nila ng arrest warrant mga kababayan laban po kay former Senator Bong Revilla dahil po sa kasong malversation mga kababayan, yan po ay dumaan sa tamang proseso at due process. Kasi kung matatandaan nyo, di ba sinabi mismo ni Ombudsman, Boying Rimulya na kakausapin niya at sasabihin niya dito sa Sandigan Bayan na pabilisin yung proseso ng pagsusuri o paglilitis ng kaso ng isang taong nakakasuhan o isang tao na nasasangkot dito po sa maanumalyang flood control. Kasi nga naman noon, kung matatandaan nyo, napakabagal ng proseso, inaabot po ng taon. Pero ngayon, kung mapapansin po ninyo, napakabilis na mga kababayan dahil nga, ito pong mga ito, napapapanagot na. Pero ang maganda po dito kay former Senator Bong Revilla, hinarap niya at hindi niya tinakbuhan, hindi katulad ni Senator Bato de la Rosa. Anyway, play po natin.
Magandang gabi po mga kababayan. Mm. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Mm. Pero dumaan niya sa tamang proseso mga kababayan na kasi ang pagkakaalam ko, ito pong patungkol po na ito kay Senator Bong Revilla, dapat ano po ito mga kababayan, bago sana magbagong taon, lumabas na po yung arrest warrant na yan. Pero may mga lumalabas kasi balita na di umano, late po sila nagpasa ata ng kanilang counter affidavit. Yun yung pagkakaalam ko ha, di umano. Allegedly, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon mga kababayan, kung mapapansin po natin, since nag-file nga sa Sandigan Bayan itong ombudsman, at siguro naman bago makumpleto ng ombudsman yung mga ebidensya, talagang mahabang panahon yung ginugol po nila dyan. At ngayon, no, na isang pa sa Sandigan Bayan at nakita siguro ng Sandigan Bayan na matibay ang ebidensya na hawak ng ombudsman laban po kay former Senator Bong Revilla, talagang ano mga kababayan, napagpasyahan ng Sandigan Bayan na maglabas ng arrest warrant laban po dito kay Senator Bong Revilla. Ibig sabihin, dumaan po sa due process yan. So ngayon, since dumadaan nga sa due process yan, kung mapapansin po ninyo, habang nakakulong siya o dinidepensahan ng kanyang mga abogado, yung kanyang sarili. So ibig sabihin, nasa due process yan. Hindi katulad nung panahon ni Digong na yung mga ipinatumba niya hindi dumaan sa due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. Yun! Yung maganda dyan. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko, sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin. Eto, sunod-sunod na to, tingin ko dito mga kababayan. Kasi di ba sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, ang pagkakalam ko parang sinampahan po yan ng plunder. Ano po, so ngayon, baka sa mga susunod na araw, linggo o buwan, baka sunod na po dito sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. At yung iba pa na mga nasasangkot, especially yung mga kongresista na kinasuhan. At kung makikita nyo mga kababayan, di ba may nag-file ng impeachment complaint laban po kay PBBM. And then kung mapapansin po ninyo, eto segue lang tayo ng konti kung mapapansin po ninyo may isang kongresista na nag-endorse po noon. So kaya pala in-endorse yun ng isang kongresista na yon ay dahil nadadawit yung kanyang pangalan sa maanumalyang flood control dahil nadiskubre ng ICI na ito pong kongresistang ito contractor pala at sangkot dito sa maanumalyang flood control. So yun pala ang dahilan kung bakit inendorso niya yung impeachment laban po kay PBBM. Anyway, tuloy pa natin. At para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Kasi non-bailable yung kaso niya. Non-bailable po yan mga kababayan, yung malversation of public funds. Ano yan? Non-bailable yan, wala pong piyansa yan. Kaya kulong po talaga siya dyan. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. So yan yung yan yung mga sabit sa maanumalyang flood control mga kababayan. Pero in fairness naman po, kay Senator Bong Revilla, ayon po dito sa isang kaibigan po natin na abogado sa social media, sabi po dito mga kababayan ni Attorney PMC, ang voluntary surrender ni dating Senator Bong Revilla ay nakapagpababa ng kanyang sentensya kung sakaling mapapatunayan na may kasalanan siya. Kahit papaano ay naipakita niya na may paggalang siya sa batas at sa proseso mga kababayan. Yan yung maganda kay Senator Bong Revilla kasi hinarap po niya yan. Alam nyo mga kababayan, oo, critic nga tayo,
ni Senator Bong Revilla pagdating po dito sa issue ng maanumalyang flood control. Pero hindi ko maikakailat, hindi ko maitatanggi sa inyo na sinuportahan po natin yan mga kababayan noong 2025 midterm election at nung tumakbo siya mga kababayan na nanalo siya at tawag dito natapos yung kanyang term at tumakbo ulit siya noong 2025. Ilang beses po natin na sinuportahan yan. So ngayon, ang maganda po dito sa ginawa niya, inirespeto niya ang batas at inirespeto po niya ang proseso ng batas. Kaya dito mga kababayan, bilib ako sa ginawang ito ni Senator Bong Revilla. Hindi niya na pinahirapan ang ating batas para, lalo na ang tagapagpatupad ng batas, para hanapin po siya. At siya na po ang mismong kusang sumuko at nag-surrender ng kanyang sarili. Hindi po katulad nung iba na kahit wala pang tunay na kumpirmasyon mga kababayan, dito po sa issue ng maanumalyang flood control, lalo na dun sa issue ng kanyang, especially dun sa issue ng kanyang arrest warrant mga kababayan, yung iba nagsibata na po papunta ng ibang bansa at nagtago. Yun namang iba kahit wala pang kumpirmasyon sa kanilang arrest warrant patungkol po sa ICC, nagtago na rin at hindi na po nagpakita at kinalimutan na ang kanyang trabaho na sinumpaan sa mamamayan. So ngayon, kung makikita ninyo dito sa pagkakataong ito, nakakabilib po ang ginawang yan ni former Senator Bong Revilla mga kababayan. Isang patunay na talagang may paninindigan po siya at kaya niyang harapin yung mga matitinding aligasyon at kaso na isinampa po laban po sa kanya. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, nagsalita din etong anak ni former Senator Bong Revilla at ayon po sa kanya, hirit daw po nitong si Joel Revilla sa pagsuko ng ama. Let justice system work. Ibig sabihin, gumagana mga kababayan ang justice system dito po sa ating bansa. So sabi po dito, hiniling ni Representative Joel Revilla sa publiko at media na hayaang gumulong ang hustisya nang walang pressure, ingay at premature conclusion kasunod ng voluntaryong pagsuko ng kanyang ama na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Sabi pa dito, sinabi ni Representative Revilla o Congressman Revilla na ang desisyon ng kanyang ama na voluntaryong sumuko ay isang hakbang tungo sa pagharap sa mga akusasyon at pagpapakita ng tiwala sa legal na institusyon mga kababayan. So maliwanag na sinasabi po dito ni Joel Revilla na hindi ito pag-iwas kundi pagharap. He believes that the proper place to resolve this issue is inside the courtroom, where facts matter and the law speak louder than speculation mga kababayan, sabi po ng kongresista. As a son, this is a difficult moment for our family. Dagdag pa ni Congressman Revilla. Ayon kay Congressman Revilla, kinikilala nito ang kahalagahan ng accountability at integridad ng due process mga kababayan. So sabi pa dito, pinasalamatan din ni Revilla ang patuloy na panalangin at malasakit ng taong nananatiling naniniwala sa patas at makatarungang paglilitis mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan po natin, talagang gumugulong na ang pagpapanagot at hustisya dito po sa nangyaring ito sa pangungulimbat di umano ng pera ng ating mga kababayang Pilipino. Lalo na dito po sa issue ng maanumalyang flood control. Kaya nga yung mga espekulasyon ni na Marcoleta, ni na Aimee Marcos na pinipilit pang iligtas itong si Chis Escudero, para sa akin mga kababayan, talagang kung nasasabit yung mga politiko na yan at kung may matibay na ebidensya laban po sa kanila, dapat po silang managot. At dapat po hindi hayaan na makatakas o makatakbo yung mga yan mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita pa nating balita dito po sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, former Senator Revilla humarap sa Sandigang Bayan mga kababayan. Ito i-play po natin. Nasa Sandigan Bayan na si dating Senator Bong Revilla matapos sumuko sa Camp Crame kagabi. Kusang sumuko si Revilla sa gitna nga ng warrant of arrest na nilabas sa kanya para sa kasong malversation kaugnay ng flood control project sa Bulacan. At live mula sa Quezon City, may express report si Gio Robles. Gio, kumusta? Ano ng balita dyan?
Nikki, breaking news mula dito sa Sandigan Bayan as of 10:31 ngayong umaga, mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang naghatid kay dating Senador Bong Revilla dito mismo sa Sandigan Bayan. Pasado alas 10 kanina nang dumating ang convoy ng DILG at Philippine National Police na lulan si Revilla. Ito papakita muna natin. Nandito ngayon sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla. Kusang sumuko sa CIDG sa Camp Crame kagabi si Revilla matapos ilabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban sa kanya. Ngayon makikita nyo dito sa loob, we're trying to find Revilla kung saan kasama niya yung ilan sa kanyang mga anak, si Cavite Representative Jolo Revilla, nandito din po, at maging yung asawa ng dating senador at Cavite Congresswoman Lani Mercado. Ang warrant of arrest na ito ay kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Sa ngayon sumasailalim sa booking procedure. Kanina, bago tayo may nakita tayong nurse. Kita nyo to mga kababayan na, tingnan nyo po mabuti to. Etong si former Senator Bong Revilla, nakulong po siya dahil po doon sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92 million pesos mga kababayan. So ngayon, yung mga didishit dyan na nagsasabi na bakit si Sara Duterte ay pinupunteriya sa issue ng 125 million pesos confidential funds mga kababayan. Ito na nga lang yung tingnan nyo, 92 million pesos na Ghost Project. Di umano, allegedly, dyan daw po sa Pandi, Bulacan ang naging dahilan kung bakit po nakulong etong si former Senator Bong Revilla. Ano po, dahil nga at kung bakit siya nasampahan ng kasong malversation. Dahil po dyan sa mga Ghost Project na yan. Ngayon mga kababayan, hindi naman porket naka-focus ang sambayan ng Pilipino dito sa mga mapapapanagot sa maanumalyang flood control, hindi rin po natin titingnan yung 125 million pesos na nakulimbat din sa kaban ng bayan. At ang isa pa dyan mga kababayan, hindi lang po 612.5 yung hinahabol kay Vice President. Kung hindi, umaabot ng 612.5 million pesos mga kababayan. At billion pa yung dapat habulin sa kanya dahil sa mga kapalpakan na ginawa po niya sa departamento ng DepEd. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, dyan po nag-ugat mga kababayan, balik po tayo dito kay Senator Bong Revilla, nag-ugat po yung kaso na isinampa sa kanya yung malversation dahil po doon sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92 million pesos mga kababayan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Na pumasok dahil kailangan din i-check yung kalusugan ng dating senador. So ngayon nag-uusap itong kampo ng dating senador kasama yung kanyang mga abogado. Muli, as I mentioned, nandyan din ngayon si Congresswoman Lani Mercado. Earlier, we tried to ask former Senator Bong Revilla kung ano yung nararamdaman niya, pero tikom ang bibig ng senador. Pero he smiled. Ngumiti siya sa atin ng saglit. Gayon din si Lani Mercado, we tried to ask her as well. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng CIDG dito ngayon sa loob ng courtroom ng 3rd Division kung saan nga ito nga hawak ng kaso ni dating Senador Bong Revilla. Hinintay na lang natin ngayon din, Nikki, yung court order kung saan ba dadalhin or kung saan i-detain ang dating senador. That we have to find out yet kasi sa ngayon, it's more of a booking procedure pa lang. And we're still waiting for more information dito since kakarating pa nga lang ng convoy ng DILG at ng PNP. Nikki, sa mga kakapanood lang po sa atin sa Free TV at online nyo po napapanood nasa dakat ng Philippine National Police de Revilla matapos pinabas ang arrest warrant ng Sandigan Bayan sa kanya kaugnay lapos dito sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nikki, yan muna ang latest mula dito sa Sandigan Bayan. Okay. Gio, nandyan rin ba yung mga kapwa-akusado ni former Senator Revilla? May mga nakita ka rin ba? Kasi ang pagkakaalam natin mga kababayan, parang yung 5 na opisyalis ng DPWH na-aresto na. Ano po, tapos may isa pang hinahanap pero tukoy na po ng DILG
ano po ng DILG yung lokasyon ng isa na yon na nagtatago. Ano po, tayo ata sumurrender. Pero ang maganda po dito, sumuko si former Senator Bong Revilla ng mapayapa at maayos at inirespeto po niya yung proseso ng batas at yung mismong batas. Ano po mga kababayan, yan po yung maganda sa kanya. Diyan ako bumibilib kasi hindi po siya katulad ng nasaldi ko na ng ibang bansa nagtago doon at hindi na po mahagilap ngayon. At hindi rin po siya katulad nito pong sina Senator Bato de la Rosa at nitong sina Atong Ang, mga kababayan. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Ngayon, sina Bryce Hernandez at ibang DPWH engineers ay wala pa dito. Pero after ni Revilla, ay susunod na rin sila. So, indicator, baka mamaya, okay. So, sa ngayon po, ito, baka we're seeing some activities dito sa third division. Pero Nikki, we're also expecting din sina Bryce Hernandez dito sa San Miguel. But, okay, second statement. So yan mga kababayan, pero maliwanag dito kasi napuputol yung ano nila. Ang maliwanag dito, wala pa si Bryce Hernandez, Henry Alcantara, kasi yan lang naman yung mga co-accused ni former Senator Bong Revilla. Pero ang maganda po dito sa sinabi ni Secretary John Vic Remulla, kasi baka iniisip nung iba, kahit naman nakakulong yan, may ano pa rin yan, may special treatment pa rin yan, masarap pa rin ang buhay niya sa loob ng bilangguan. So ngayon, ayon po kay Secretary o DILG Secretary John Vic Remulla, wala daw pong titiyakin daw po niya o tinitiyak niya na walang special treatment para daw po kay former Senator Bong Revilla, mga kababayan, at makukulong po siya katulad ng mga normal na mamamayang Pilipino na nagkakasala sa batas. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin, tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang ibibigay na special treatment kay dating Senador Bong Revilla na sumuko matapos lumabas ang warrant of arrest laban po sa kanya kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, mga kababayan. So sabi daw ni Remulla, I assure you, walang magiging special treatment, ani po ni Remulla sa press briefing nitong Martes. Ayon sa kalihim, tumawag mismo si Revilla sa kanya matapos malaman ang warrant. Tumawag siya sa akin kahapon. Sabi ko, best na mag-surrender ka na. Dagdag pa niya. Sumuko si Revilla sa Camp Crame nitong Lunes ng gabi at sumailalim sa booking at custodial procedure. He was made up through the inter-process kung paano matatanggap ng isang voluntary surrender, sabi po ni Remulla, mga kababayan. Kasama rin po sa proseso ang pagsuko ng kanyang mga lisensyadong armas. Ano po, na umabot daw po sa 20 firearms. Ngayong Martes ng umaga, dinala si Revilla sa Sandigan Bayan para po sa return of warrant, kung saan pagdidesisyonan kung saan po siya ididetina. Pero ang pagkakaalam po natin, maliwanag naman po sa sinasabi ng balita na siya po ay doon po ikukulong sa may Quezon City Jail, mga kababayan. Ano po, sabi pa dito, nilinaw naman ng kalihim na hindi na pwedeng gamitin ang Camp Crame Custodial Center dahil nakatakda itong i-demolish ngayong buwan para sa bagong Philippine National Police Headquarters. Ano po, so ngayon, ang maliwanag po dito at ang pinakamagandang balita po dito, sumuko si former Senator Bong Revilla at ngayon po ay nakakulong na po siya, mga kababayan, dahil po sa kasong malversation dulot po ng Ghost Project dyan po sa may Pandi, Bulacan. Ano po, so ito ay isang proseso na talagang may mga nakukulong na big fish, mga kababayan, at magtutuloy-tuloy na po ito lalo na kung lumabas ang arrest warrant ni Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at yung iba pa na mga nasasangkot na mga kongresista at iba pa mga masasangkot na mga taga-gobyerno, mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito po sa voluntary surrender ni former Senator Bong Revilla? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.